Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cireneo ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy kagampanan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang. Nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. At lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Patiin natin ang mga katabi natin ng good evening. At mga kapatid, ngayong gabing ito ay sinisimula nating ipagdiwang ang biyaya ng buhay ni Kristo, ang ating kaligtasan. Muli natin palakpakan ng ating Panginoon na isinilang sa atin. Siguro pwede na nating batiin ang mga katabi natin, Merry Christmas! Merry Christmas ho, no? Total ay bumati naman na tayo ng Merry Christmas. Gusto ko pong makita sa inyo at sumagot po kayo, be honest. Sino sa inyo dito ang nakatanggap na ng Christmas gifts? Taas ng kamay. Yung mga nakatanggap na sa opisina, sa kamag-anak, taas ng kamay. Tinatanong ko lang, di ko naman po kayo bibigyan kung wala pa. Taas, so, ayan. Nakarami na siguro. Pero yung susunod na tanong ko, be honest, sino sa inyo suot niya ngayon ang Christmas gift niya? Taas ang kamay, ginamit na, sinuot na. No? Naalala ho ninyo nung bata, halos karamihan bata. Bakit? Sapagkat nung bata tayo, yan ang sabi, anak, bibilang kita. Bibilang tayo, di ba? Binili tayo ng mga damit, sapatos. Huwag mo na gamitin. Suotin mo yan sa Pasko. Diba? Ipangsimba mo muna yan. Sinuot natin. Pero mga kapatid, huwag niyo kakalimutan. Higit pa sa mga damit, sapatos, at kung ano mga burloloy at binigay sa atin, huwag kakalimutan nating ipagpasalamat, huwag kakalimutan nating pahalagahan ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin bago pa man ang araw na ito.
Lalo na kung kakilala, kamag-anak, kaibigan ninyo, katabi ninyo. Pero sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, regalo ka ng Diyos sa akin. Wow! Talaga ba? Regalo ba ng Diyos yan? Parang pagkakarinig ko, problema ka ng Diyos sa akin. Regalo ng Diyos sa akin. Totoo po ito mga kapatid. Huwag niyo pong kakalimutan. Bago pa man dumating ang araw na ito, matagal ka nang binigyan ng Diyos ng pinakamahalagang regalo sa buhay mo na madalas nakakaligtaan nating pahalagahan at pasalamatan. Your first and most precious gift is your family. Yan ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin. Kaya pwede ho ba pasalamatan natin ang pamilyang kasama natin ngayon? Pakisabi sa inyong kasamang pamilya, thank you. Salamat. Thank you. At mga kapatid, huwag nating kakalimutan yan. Yan ho ang pinaka-dahilan kung bakit may Pasko. Sapagkat binuo muli ng Diyos ang sinira ng kasalanan ng tao. Ang araw na ito, ang araw ng Kapaskuhan, ay ang katuparan ng pangako ng Diyos. Matatandaan po natin mga kapatid, ang lumang tipan ay ang pangako ng Diyos. At ang bagong tipan ay ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya napakagandang pagnilayan natin mga kapatid. Kailan nangyayari ang panahon ng Kapaskuhan, ang pagsilang bago matapos ang bawat taon? Napakagandang pagkakataon ito na binibigyan ng Diyos sa atin. Sapagkat paalala ito na bago matapos ang taon, tuwing bago matapos ang taon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Binabawi ulit tayo ng Diyos na kung marami tayong nagawang pagkakamali nitong taon na ito, bago matapos ang taon, binabawi tayo ng Diyos. Ibinabalik tayo ng Diyos. Nililigtas tayo ng Diyos. Kaya may panahon ng Kapaskuhan. Kaya nga, ngayon pong araw na ito, tunay na araw ito ng pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos na hindi sumuko sa atin. God did not and will never give up on you. God will always find His way to bring us back and to win us back. Laging gagawa ng paraan ng Diyos para tayo ay mailigtas. Kaya nga may Pasko. Dahil may Diyos na tumupad sa Kanyang pangako. Lagi ko itong sinasabi. Bigyan ka ba ng mundo ng 10 dahilan para umayaw at sumuko na? Lagi kang bibigyan ng Diyos ng 100 paraan para lumaban at magpatuloy pa. At yan mga kapatid, ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. May Diyos na hindi sumuko para sa atin. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Kaya ano pa ang isang salita bukod sa pasasalamat? Sakripisyo. Kaya nga tayo ay nagpapasalamat sa maraming taong nagsakripisyo at patuloy na nagsasakripisyo para sa atin. Sa puntong ito ngayon pa lamang mga kapatid, simula ng simbang gabi at simula ng taon na ito, marapat lamang ho na sila ay ating kilalanin, pasalamatan, bagamat sila ay maraming may kani-kanilang responsibilidad, sila ay may pamilyang dapat asikasuhin din, hindi niyo po sila nakikilala ng personal. Pero mga kapatid, gusto ko po samahan ninyo akong pasalamatan din ang mga parish volunteers, servers natin na naglingkod sa atin ng taon na ito. Palakpakan natin ang ating mga parish servers, volunteers, ang ating parish staff. Hindi natin sila kilala. Pero kahit na sila ay nagsasakripisyo ng oras, sila ay nagsasakripisyo ng lakas, hindi natin sila dapat kalimutan. Kaya ang araw na ito
ay araw din ng pasasalamat at sakripisyo. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga taong hanggang ngayon na hindi sumusuko para sa atin. Kaya nga, narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, tuwing araw ng Kapaskuhan, naririnig natin ang kwento ng buhay ni Kristo. Sabi ninyo kanina sa katabi ninyo, sabi niyo sa kapamilya niyo kanina, ikaw ay regalo ng Diyos sa akin. Ano ang paalala sa atin ng ebanghelyo natin? Na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento ng hiwaga ng kapanganakan sa mundong ito. Lahat tayo katulad ni Kristo ay isinilang ng may misyon sa mundong ito. Walang taong isinilang na walang kwento. Dahil ang bawat tao ay isinilang na may kanya-kanyang kwento. Narinig natin ang kwento. Simula ng 9 na araw ng simbang gabi hanggang ngayon, narinig natin ang hiwaga ng kwento ng buhay ni Kristo. At hindi po naging madali yan. Kanina bago magmisa, nakatunghayan natin ang pagtatanghal ng mga kabataan natin. Ang maikling kwento kung paano isinilang si Kristo. Pasalamatan natin ang ating mga kabataan. Palakpakan din po natin ang Parish Youth Ministry na nagtanghal kanina. At kung babalikan natin, hindi naging madali ang kapanganakan ni Kristo. Si Maria, sa kanyang murang edad, takot na takot dahil natuklasan siyang nagdadalang tao ng walang asawa. Si Jose, na nanghinayang, mahal niya si Maria, pero nagdadalang tao kaya gusto niyang lihim na hiwalayan si Maria. Pero nang ipinanganak si Kristo o bago ipanganak si Kristo, hindi madali. Walang gustong magpatuloy sa kanila. At si Kristo isinilang sa isang kulungan lamang ng mga hayop. Hindi ito isang madali, maginhawang buhay na simula ng buhay ni Kristo. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kwento ng kapanganakan. At tuwing magpapasko, mamaya ho, bago kayo mag Noche Buena, bago mag 12:00, ang imbitasyon ko sa inyo, pakinggan ninyo ang kwento ng kapanganakan ng bawat isa. Alam nyo, kapag tayo pinanghihinaan na kaming mga pari, kapag kami ay napapagod na, nanghihina sa aming bukasyon, kapag kayo nanghihina, dumadaan sa pagsubok sa inyong relasyon, anong pinakamagandang gawin? Balikan natin ang kwento ng pagsisimula. Kung paano nagsimula ang lahat. At tatapusin ko ang pagninilay na ito sa paborito kong kwento. Hindi kwento ng buhay ng ibang tao. Ang kwento ng sariling buhay ko. Kung paano ako nagsimula. Mamaya ho yan ang ating regalo sa isa't isa. Huwag kang mahiyang ikwento kung paano nagsimula ang kwenta ng buhay mo. Alam mo ninyo, nung ang aking nanay ay nagdadalang tao sa akin, ang alam ko ho, dapat manganganak siya. Nandito naman ang nanay ko, sasabihin niya kung mali ang kwento ko o hindi. No? Mamaya kami magtutuos pagtapos ng misa. Pag sinabi niyang mali-mali yung kinwento mo. No? Ang alam ko ho, dapat manganganak ang nanay ko ng September. Kaya maaga ho siyang nag-leave sa kanyang trabaho. Ako'y pinanganak lamang sa bahay. Komadrona. Sino dito ang pinanganak ng komadrona, ng midwife? O, di ba? Classmate, no? So kami po ay pinanganak ako sa bahay, komadrona, no? Sa lugar namin, may komadrona ang pangalan si Aling Bering. Ngayon, nalaman ng mga kaopisina ng nanay ko na October na ay hindi pa siya nanganganak. Kaya nung sabi nila, abay, Hilda, magpa-check up ka na, baka bulok na yan. Ipatingin mo na yan. Kaya tinawag na si Aling Bering. At alam mo ninyo, nanganak ang nanay ko sa kwarto. Ang nandun lamang ang nanay ko, si Aling Bering at ang tiya kong Chismosa. Silang tatlo lamang ang nandoon. At nung pinanganak daw ako, paglabas daw, ang sabi nung aking tiya, patay. Patay ako nung pinanganak dahil sumobra na. Ako'y expired baby na. Patay. Sabi nung aking tiya, patay. Sabi ni Aling Bering, huwag ka maingay.
Baka mag-hysterical. Anong ginawa ni Aling Bering? Sinipsip ang aking bibig. Siya ang first kiss ko. Si Aling Bering. Pero pag sipsip niya, wala pa rin. So sabi ng aking tiya, patay pa rin. Sabi niya, huwag kang maingay. Hindi sumuko si Aling Bering. Ang ginawa niya, sinipsip ang aking ilong. Kaya siguro nagkaganito ang aking ilong. Alam niyo, pag sipsip ng ilong, nakuha niya yung dumi, yung dugo. At hindi siya tumigil hanggat hindi ako umiiyak. Kaya pasalamat kay Kuya Aling Bering. Kung hindi niya ginawa yon, walang pari nagmimisa ngayon. Kaya salamat kay Aling Bering. At ako'y kanyang binuhay. Alam nyo, nung ika-10 taong ko bilang pare, inimbitahan ko si Aling Bering. Kaya lang hindi na siya nagpapaanak dahil may Alzheimer na siya. Baka imbes ilabas, ipasok yung bata. Pero namatay na po si Aling Bering. Hindi ko siya kaano-ano. Pero hindi siya sumuko para mabuhay ako. Yan ang hiwaga at diwa ng Pasko. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, lahat tayo binuhay ng Diyos dahil may kanya-kanya tayong misyon. At ang dapat nating ipagpasalamat, naging biyaya tayo ng Diyos sa mundong ito. Naniniwala ang Diyos na hanggat nabubuhay ka pa, biyaya ka niya sa mundong ito. Amen.